napag-aralan natin, diba? Amen? So, napag-aralan natin yung kahalagahan po ng resurrection. Ano po ba ang kahalagahan ng resurrection? Nasabi nga po, hindi lang para si ang Panginoon Jesus ang nag-resurrect, di ba? Hindi lang pala ang Panginoon ang nasyang naipako doon, di po ba? Para manawan natin. Kundi doon sa pagkamatay niya at yung pagkabuhay na muli niya ay halos kaparehas po doon sa naging experience natin nung tayo po ay nakipagrelasyon sa Kanya. Kaya kung doon natin titignan, no, yung ating papag-aralan ay ito yung pong sabi nga po, ito po yung continuation ng mensahe po doon sa resurrection. Dahil kasi, doon sa, sabi nga po, ano ba yung first na pinag-aralan natin? Iyon po yung sa worship, yung kahalagahan po ng worship, di ba ba? Ano ba yung kahalagahan ng worship? Dahil kasi, we worship God because, sabi nga po, because we were planned in God's pleasure, di ba ba? Ito yung kahalagahan, makita natin, na hindi natin siya sinasamba dahil sa gusto natin, kundi gusto niya para sa atin. Matandaan niyo, hindi, ang tao po, kung sa totoo lang, ayaw po ng tao sumamba sa Diyos, di ba? Sa ating nga lang, di ba? Kung hindi ba tayo pinilit. Di ba? Hindi tayo sasamba sa Diyos, sa totoo lang. Di ba? Ang sinasamba natin ay ang sarili natin. Di ba? Okay, ang sinasabi ko in general ito, hindi naman yung di ba? Kung pinipilit ka pa rin magsimba, kung pinipilit ka pa rin gumising ng maaga, kaya talagang tanongin mo kung talagang iyan ba, di ba, may pagkukusa ka, di ba? Kaya, yung ibig kasi sabihin ng worship, di ba? Naunawaan mo kung relasyon mo sa Kanya, di ba? Kung naunawaan mo kung relasyon mo sa Kanya, yun ang mag-i-inspire sa'yo, yun ang magtutulak sa'yo, di ba? Pero kung sakaling yung self-effort yan, abay, talagang matutulog mo na ako sa kanila lang. Di ba? Ganun, di ba? Kahit kung maunawaan natin ito, di ba? Sabi gano'n, you're planning God's pleasure, so your purpose is to love God, no? At sa pamamaraan yun, to worship, di ba? Kahit doon sa pag-aralan, hindi lang naman ito yung pag-worship, Hindi lang naman common nandito tayo sa simbahan, ito yung worship, di ba? Hindi yun, di ba? Maski nasaan ka, maski man nasa kama ka, pwede kang mag-worship. Naintindihan po ba ninyo? Nasa bus ka, nasa metro ka, pwede ka pa rin mag-worship. Nakita nyo? Bakit mo ginagawa yun? Kasi alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos, di ba? Nakita ang purpose mo doon, sabi nga, love the Lord your God with all your heart, your mind and soul, sabi nga po doon. Nakita nyo? Ito po yung gusto ng Diyos Ito po yung ibig sabihin ng worship. Nakita, sabi nga po sa John 4:23 saka 24, di ba? And now is the time, sabi niya ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, hindi pala yung time noon ng mga Israelita. Naunawan ba ninyo? Nabasa po ninyo yung chapter 4, verse 23-24. And now is the time, sabi ng Panginoon. Yung pala yung time ng Panginoon, iyon ang pagtuturo doon sa tamang pag-worship sa Kanya. Kaya sabi niya doon, paano ba i-worship ang Diyos? Ano sinagot niya doon sa 24? God is a spirit and He must be worshipped and His spirit and in truth. Nakita nyo? Hindi yung laman na mag-worship. Kasi kung yun lang ang mag-worship, talagang ibang klase ng pag-worship ang gagawin niya. Pero kung yung espiritu mo mag-worship sa Kanya, ito yung itinuturo niyang talagang worship. Sa totoo lang, yung buhay espiritual natin, ito lang makaganap yung talagang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kasi kung sakaling yung laman naman ng worship, di ba? Magsisimba ako dahil gusto kong pagpalain ako. Di ba? Yung motibo ng laman. Pero tinan mo, ang motibo ng espiritu, di ba? Mag-worship ka, magsisimba kasi mahal kita, di ba? So, doon mo kita yung agape, saka yung phileo. So, ang makapagsasamba lang talaga sa Diyos, di ba ba? Ay yung espiritong taglay-taglay natin na ibinigay niya. Amen po ba? Amen. Kung maunawaan natin ito ngayon, yung worship na yan, okay, kaya pala tayo nilikha ng Diyos dahil kasi gusto niyang sambahin natin siya ng buong buo. Pagkatapos, kapag maunawaan mo maunawaan mo yung pangalawa. Yung tinatawag na fellowship. Yung kahalagahan ng ginagawa natin. No? So, itinuro sa atin yung worship, sabi nga po, yung dapat pagmamahal natin sa Diyos. Ang fellowship naman, no?
Nilikha pala tayo para sa pamilya niya. Ito ang ibig sabihin dito eh. You are found for God's family. Okay, hindi ka lang nilikha para sa Diyos, kundi nilikha ka para dun sa pamilya ng Diyos. So, ang sabi niya, so your purpose is to identify with this church. Kita nyo? You must identify with this church. Ibig sabihin, dapat makisalamuha ka dun sa mga nilikha niya. Amen? So, ito po yung ibig sabihin ng baptism. Baptism kasi, magiging kasali ka na, kasama ka sa pamilya. Ito ang ibig sabihin doon. So, ang tawag po doon ay fellowship. Dapat ito po yung ginagawa natin. Nakita niyo yung purpose? Hindi lang pala yung Diyos ang mamahalin mo, kundi pati rin yung lilikha ng Diyos na kasama mo. Ito po yung kahalagahan nung sabi nga ng Panginoon eh. Di ba, 10 utos yung binigay sa mga Israelita. Pero pagbaba po ng Panginoon, ang sabi niya, 2 utos lang naman ang kailangan eh. Sundin nyo. Mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, kasi doon umiikot lahat. Nakita niyo yung kahalagahan ng ginagawa natin, worship sa fellowship. Sinusunod natin eh. Yung kabuuan ng, sabi nga po, yung commandments na ibinigay ng Diyos para sa atin. Alam nyo, magagawa lang naman ninyo yan, yung pagsamba sa Diyos, yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo, kasi mahirap po magmahal sa kapwa. Di ba ha? Mahirap po magmahal sa kapwa. Kaya, alam nyo, para ma-perfect nyo yan, pero ano po ba ang purpose kung bakit, sabi nga po, dapat mahubog tayo dito sa ganitong pagkatao natin. O, tandaan nyo ha, ang layunin kasi, kaya niya tayo hinuhubog ng ganito, dahil kasi dadalhin tayo eh, doon sa trono niya eh. Diba sa langit? Ano na yung mga karakter ng mga nandoon, di ba? Iisa lang naman yung matitirang pag-uugali sa atin dito ay pagdating natin doon. Doon wala na yung pananampalataya. Wala na yung pagtitiis. Wala na yung goodness. Ang matitira na lang doon ay yung pag-ibig. Kaya dito tayo matututo eh, tinuturuan tayo dito. At lalo-lalo na dito. Dito tayo tinuturuan tayo ng tunay na pag-ibig. Bakit? Dahil kasi talagang dapat ibigin mo yung hindi ka ibig-ibig. Paano magagawa ngayon yun? Okay, yan. Magagawa mo dito sa pangatlo ngayon, yan. Discipleship. Kahit sabi nga kanina, ano ba yung purpose kung bakit nagkaroon tayo ng mga hadlang doon sa ating pagsamba? Diba? At bakit ba tayo ay inaatake ng kalaban? Dito nga, dati ngayon maunawaan. Dito natin maunawaan. Sapagkat sabi nga po, dito sa discipleship, sabi ganun, you were created to become like Christ. Kita nyo? Nilikha pala tayo. Ang gusto pala ng Diyos sa pagkalikha sa atin, ako titingnan natin sa Garden of Eden, ba't kaya pinagbawalan sila sa isang bunga ng puno na yon? Isa-isang bunga lang naman. Kita nyo, kaya kung minsan hindi natin masisisi ang Diyos eh. Isang puno lang na may pinagbawal, lahat naman pwede nilang kainin. Pero tingnan nyo yung kahinaan ng tao. Napakarami yung kakainin nila, yung isa yung doon sila nagko-concentrate yung kanilang. Nakita nyo? Kaya doon sila talaga natumba. Bakit ginawa yun ng Diyos? Alam niya talaga eh, na tayo ay nilikha sa lupa at ang lupa talaga mahina. Pero ang layunin niya, di ba, ang unang layunin niya talaga ay we are created, sabi ganun, no? We are created to become like Christ. Magiging kahawig tayo ng Kristo. So your purpose is to grow. Kaya nyo, kailangan lumago po tayo. Kaya tanong ko sa inyo kanina, yung bata, yung sanggol ay cute. Pero pag lumaki na yung sanggol at meron palang pampers, ay hindi na acute na. Maraming Kristiyanong acute. At bakit naging acute sila? Alam nyo, eto, kasi naging acute sila dahil kasi kulang po sila sa pag-aalaga eh. Sa totoo lang, maraming mga Kristiyano pinapasama lang sa gawain, pagkatapos sila inaalagaan, pero nasa klase rin kasi yung pag-aalaga dapat gawin eh. Diba? Kahit yung mga katotohanan, katulad kanina, yun. Sabi nga po, kung bakit nangyayari nga yung mga hadlang dun sa mga
pan natin, ba't tayo nagagalit, di ba? Makikita natin ang purpose sa pamamagitan po ng gagawin natin pag-aaral dito sa, sabi nga po, you are created to become like Christ. Kaya ang tawag po doon, discipleship. No? Kahit ang layunin po, teach them to do all things, sabi gano'n. Tuturuan sa lahat ng bagay upang talagang mahubog ka. Sa isang anak, di ba? Hindi lang naman yung pagpapakain yung gagawin mo sa kanya eh. Pag lumalaki na yun, utusan mo na yun. So, bumili ka sa isang kanto. Pag lumaki na, sige, mag-aaral ka na. Ito ng baon mo, pagkasyahin mo yan. Kita mo yung unti-unting responsibilidad. Ganun din po yung ginagawa natin dito eh. Amen? So, discipleship, nandito po tayo sa panahon ng pagdidisipulo sa atin. But, bago po tayo magpatuloy, gusto kong tingnan natin itong isang video presentation. Sabi nga, yung kahinaan po ng isang Kristiyano sa kanyang pagpapatuloy. Christians fall ang tawag po dito. Amen. This means that anyone who belongs to Christ. Brethren, Christians fall into sin. They do. They fall into despair. They fall into sorrow. They fall into discouragement. Of course, they fall short. They fail. They mess up. They dishonor God. They stumble. They fools of themselves at times. Brethren, I've been there, done that. You have too. We know these things. But here's the thing. In your inner being, do you come back to this persuasion over and over and over again? That Christ is all I need, all my hope, all my salvation, all my treasure. Brethren, because here's the reality. No matter how much Satan may throw wet blankets on us, throw buckets of water on us, we have Christ over there with his buckets of oil, throwing them on, bringing us back to this persuasion over and over and over. This is worth having. Brethren, this is a mark of the genuine work of the Spirit of God in the life of the sinner. Lay it down. This is the heart of the matter. We have Christ above all. I can go hard for Christ no matter what it costs. Are you going to follow Christ if it takes your spouse, if he takes your children? Are you going to follow Christ if he takes your comfort? Are you going to follow him if he takes your wealth? Are you going to follow him if he takes your car, your house? Are you going to keep going if he takes your health? Are you going to keep going? Can we say that, brethren? This is the mark of real Christianity. All other things, there are other things to be considered, but this is the heart of the matter. Is Christ the driving compulsion of your life? And is there a certainty that he is more precious than everything else? His brethren, those that hedge, have not come to this persuasion. And if they haven't, they fall out of that parable. And Jesus says that the kingdom of heaven is like this. And if you're not like that, you should be afraid. God help us, brethren. Amen. The kingdom of God is likeness. Sabi nga po doon. Likeness, ano ba yung dapat nating mapaparisan? Ang sabi po doon, diba? Likeness into the image of Jesus Christ. Ito po yung mensahe. Pero sabi nga po, yung pagpunta po natin doon, proseso. Di ba ba? Kahit lagi ko po nga inahalin tulad yung pagkalika sa atin, katulad po nung tayo po ay lumaki. Pero alam nyo, para maunawaan po natin itong mensahe natin, makikita po natin dito sa, sabi nga po, ano po yung layunin? You were created to become like Christ. Saan po natin makikita ito? Dalawang verse po yung dapat natin makita. Sa Tagalog po, ang sabi po sa Roma 8:29, ang sabi po, sapagkat mulat mulapay, sabi gano'n, mulat mulapay, noong pa, nung kapanahunan ng paglikha niya, naisip ka na niya eh. Diba? Nakasabi dyan, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging, sabi nga. So, nakapwesto po tayo. So, ibabalik po natin ang konti lang para at least maunawaan po nila yung pinapag-usapan natin. Bali, ang pinapag-usapan po natin dito ay yung 5 purposes of your life and in the church. Bali, nag-start po tayo, sabi nga po doon sa first purpose, bakit ka ba nilikha ng Diyos, Ang purpose niya ay sabi nga upang siya ay sambahin mo, Kaya makita natin doon. Yun ang kahalagaan po ng worship. Dahil po, ang sabi nga po doon, love your God with all your heart. Ito po yung binigay sa atin na mensahe ng Panginoon Jesus.
No, ang layunin po noon, you were planned for God's pleasure. No, so your purpose is to love God, no, sa pamamagitan po ng worship. At ipinaliwanag po natin kanina na ang worship po ay hindi lang po dito sa pagsamba, dito sa church na ginagawa natin. Pwede tayong mag-worship maski man nasa bus tayo. Di ba? Maski man nasa kama tayo, pwede tayong mag-worship. Amen? Kasi ang nag-worship, sabi nga po ay yung espiritu natin. Dapat yung espiritu po natin mag-worship. Kasi kung yung laman na mag-worship, tutulugan niya ang Diyos. Di ba? Kaya maunawaan po natin yung kahalagaan ng worship. Dahil kasi yun po ang gusto ng Diyos. At dapat maunawaan natin. Diba? Yung pagkalikha po sa atin ng Diyos ay upang siya po ay sambahin. And then ang pangalawa po, kung natutunan mo siya, sabi nga po, mahalin sa mga ng worship, kailangan matutunan mo din mahalin ang kanyang nilikha. At ang tawag po dyan yung fellowship. No, kaya ito po yung kalagahan kung bakit po binabaptize ang isang tao para ikaw ay magiging kamembro ng, sabi nga po, kaparte ng pamilya ng Diyos. Yun po, kung bakit ang sabi pa yung baptize them into. No? Ang sabi po doon, you were formed for God's family, so your purpose is to identify with the church through fellowship. Magiging kaparte ka po. Kaya ito pa po yung slogan namin dito kapuso, kapatid, kapamilya, ang hangad namin mabuo po dito sa iglesia. Kaya yun po ibig sabihin ng fellowship. And then ang pangatlo po, ito po yung ating pinapag-aralan ngayon, ay nagpapatungkol po sa discipleship. Hindi ka lang, alam nyo, sabi nga po, mahirap kong umibig ng kapwa natin, lalo na kung hindi ka ibig-ibig, di ba? Pero sabi nga po, iyon po talaga ang layunin mo hindi po pwede. Hindi po pwede na hindi mo mamahalin yung kapwa mo, lalong-lalo na yung mga kapwa mo Kristiyano. Pero nakakalungkot, marami po yung mga Kristiyano na sabi niya, mas kapatiran yan, hindi ko pwedeng mahalin yan dahil kasi ito po ang tanong ngayon, di ba? Imposible naman pupunta kayo sa langit at doon na hindi ko pa rin siya mamahalin. Hindi mo ba? Kahit alam nyo, common sense talaga Talagang, dapat talaga isuko mo talagang mahalin mo siya. Kaya ito nga po kailangan mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Dahil pagdating nyo dun sa taas, ay imposible na pipiliin mo dun sa kabila. Di ba? Kaya ka lang matututo dyan. Yan, ang pamamaraan po ng Diyos upang matuto ka dyan, sabi nga po, ay sa pamagitan po ng discipleship. Kaya ito po ngayon yung, punta na po tayo sa kabila. Hindi na po natin mapakita yung napanood natin. Ito po yung layunin. You were created to become like Christ. Nilikha ka ng Diyos, mahalin siya, mahalin ang kapwa mo, pero binigyan ka ng provision, no? Siya po ang uhubog sa'yo upang, sabi nga, magagawa mo yung pagmamahal na yan. No? Mas kitatanong ko nga ang isa sa inyo ngayon, mamahalin mo ba yung kaaway mo? Di ba? Mahirap yata yan, di ba? Pero tinan nyo, sa pamamagitan po ng pag-aaral natin, makita natin yung kahalagahan kung bakit natin mahalin, sabi nga po. Ito, ang sabi po dun sa Roma kanina pinabayasan, sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, sabi nga nun. At ang mga ito'y pinili niya upang, sabi maging tulad ng kanyang anak. Layunin talaga ng Diyos na maging kawangis mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Pagkatapos, dito pa sa Efeso, sabi niya, sa halip, sabi niya, sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, sabi nga tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ang verse po ang nagpapatunay na talagang ang layunin po ng Diyos ay huhubugin tayo ng talagang, sabi nga po, kawangis ng Panginoon Jesucristo. Para maunawaan po natin ito, maunawaan natin ito, bakit ba ganito na lang yung, sabi nga po, yung layunin ng Diyos sa atin. Alam nyo, maunawaan po natin ito doon sa pamagitan po ng, ipapakita ko po sa inyong ilustrasyon. Minsan nababanggit ko po sa inyo si Badong. Si Badong. Sino ba si Badong? Sino ba si Badong? Maraming hindi nakakalam dito kay Badong, di ba? Si MC, si Beatrice ba? Alam mo na ba si Badong? Kilala mo na? Okay. Si Ami. Ami, kilala mo si Badong? Oh. Tayo mga pag-isip. Hindi daw nakilala pa. Hindi mo kilala si Badong? Okay. Ito si Badong. Papakilala ko si Badong. Ito si Badong. Hi there, ako si Badong. Ito naman naman tao.
kaya nga, suspense nga. Kaya na nga tuturo. Si Badong ay parang tayo eh. Kasi tingnan nyo ito po si Badong eh. Sabi niyan, for we have all become like one who is unclean ceremonially, sabi niya, like a leper, and all our righteousness, our best deeds of righteousness and righteousness, is like filthy rags or polluted garment. Nakita niyo kung gaano takarumi sa harapan ng Diyos nung tayo po ay makasalanan? Nakakita sabi niya, we all fade like a leaf, and our iniquities, sabi niya, like the wind, take us away far from God's favor, hurrying us towards destruction. Lagi natin hinahanap sa totoo lang po. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, di ba ba, ano yung gustong-gusto natin? Di ba ba? Yung talaga magdadala sa atin sa impyerno, di ba? Yung mga gustong-gusto ng katawan natin eh. Kaya tinan nyo, kung ito po yung binasa natin, ano ba itsura ni Badong? Yan. Ano ba itsura niya? Ano ba yung itsura ng dating pagkatao natin? No? Na kung bakit ba kailangan talaga, sabi nga po, ito ay dadaan sa pagkakadisipulo. Okay. Ito po si Badong eh. Yan. Pero meron pong kwento ito eh. Si Badong, akala niya, iyan na talaga ang pagkatao niya eh. Iyan na siya. Pero alam niyo, minsan isang araw, may naghahanap sa kanya, isang abogado. Sabi ng abogado sa kanya, naku, mabuti natagpuan na kita, sabi niya. Alam mo, hindi naman yan tunay ang pagkatao mo eh. Sa totoo, sabi niya, ang pamilya mo, sabi, ipinakita yung mga litrato ng pamilya niya. Ito ang pamilya mo eh, sabi ng gano'n. Yan. Ito yung angkan mo, sabi ng gano'n. Ito yung angkan mo, sabi ng gano'n. Hindi ka ganyan. Heredero ka. Sabi ng gano'n, di ba? Di ba? Sino bang heredero rito? Tagapagmana po tayo. Nakakita ito ngayon si Badong Evan, ang problema siya, sabi niya, naku po, hindi ako bagay sa kanila. Di ba? Nakakita sabi, huwag ka mamroblema, sabi ng abogado. Okay, ito yung dapat yung maunawaan dito sa leksyon na ito eh. Marami kasi sa atin, self-effort na nagpapaka-Kristiyano. Nakakita sabi na Badong, ano kayong gagawin ko? Pero sabi sa kanya ng abogado, hindi ito ang gagawa, kundi ang Diyos ang gagawa, sabi gano'n, upang maging katulad ka ng mga kapamilya mo. Kasi tinan nyo, mission impossible yung gagawin kay Badong eh. Dapat maging ganito siya, sabi gano'n. Yan, dapat maging ganyan ka. Yan, para bagay ka sa kanya, dun sa pamilya niya. Pero ang question, sa papaanong paraan? Dapat maunawaan ba ninyo, diba? Kung bakit you must be created to become like Jesus Christ. No? Ngayon, kung sakaling gagawang parang ganito, ay gaganyanin ka, diba sabi nga, pinag-aaral namin, abay, dapat ito dadaan ng 1 taon kay Belo. Di ba? Ay, talaga dapat magbabad yan, diba? 1 buwan na magbabad yan sa gatas. Sagluta tayo. Sagluta tayo, di ba? Pero sabi nga, kung sakaling gagawa ang Diyos ang paraan, kailangan meron ka rin responsibilidad. Di ba? Ano ang sabi diyan sa Ephesians, sa Philippians? Therefore, sabi nga, by beloved, as you have always obeyed, sabi nga, not in my presence only, but now much more in my absence. Sabay-sabay natin basahin yan. Work out your salvation with fear and trembling. Meron ka rin palang responsibilidad. Kung responsibilidad ng Diyos, di ba, binasa natin noon yung sa last verse natin na gumamit siya ng kakaibang lakas, kapangyarihan upang sabi nga po, na-resurrect ang Panginoon Jesus, di ba ba? Yun po ang gagawin ng Diyos eh. Pero kung sakaling yun nga, ayaw mo nang bumangon, abay, walang magagawa ang Diyos. Kaya ito nga po hiningi sa atin, work out your salvation with fear and trembling. Pero tuwi daw tayo, okay, ingat tayo, dahil baka mapupunta tayo sa self-effort. Sabi naman sa Ephesians, for it's by grace that you have been saved through faith, and it is the gift of God. Ang sabi niyan, not your work, so that no one can boast. Tapos sabi naman ni James, sabi niya, kaya medyo unawain na niyo. In the same way, sabi niya, faith by itself is not accomplished by action, is dead, no? As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead.
Parang sa magkakontra yata yan. Ang sabi naman dito, it's grace. Pagkatapos, ito naman, ang sabi, it's faith. It's work. Di ba? Sige nga, paliwanag nga ninyo yan. Kung paano ibig sabihin yan. Bakit sinabi ito ni James? At bakit naman nasabi ito ni Pablo? Kasi nasabi nga, sa grace, sa biyaya ka maliligtas. Diba? Para bang hindi niya sinabi hindi sa gawa. Diba? Hindi, sabi niya, it's not by your work so that you cannot boast. Pero ang sabi naman ni Santiago, abay ka makikita rin yung panampalataya mo sa magitan ng gawa. Sige nga, paliwanag nga ninyo yan. Ako, nag-isip na sila. Sige nga, Jay, paliwanag mo nga yan, Jay. Kung bakit niya sinasabi na kailangan makita yung pananampalataya mo sa gawa. Sabi naman ni Pablo, hindi sa magitan ng gawa. Kasi baka ma-self-effort na yan. Sige nga, para tingnan natin kung ano talaga naunawaan nyo doon sa... Kasi kung sa gawa, sila, ng mayaman na iligtas, magbibigay lang sila, iligtas na sila. Isa yun. Sige nga, sino nga? Sige, ikaw, Jake. Parang ano po yun, parang yung sa pamamagitan po na gawa, yung a good leader must be a good follower first. Para po yung mga gawa, hindi lang po nakikita sa salita. Dapat po, meron kang pruweba. Naku, parang si Pastor na sumakay sa bus, ano? Binigyan na sa... Sabi na sa doktor, tinesting lang kita, Pastor. Dito po sa mundong iba po, kailangan lagi po ng patunay ang bawat isa upang maniwala at sumunod po. Pero po dapat, unang-una nararamdaman niyo po ito sa puso. Tapos po, dire-diretso po, yung puso niyo po at saka yung wisdom po. Yun po yung magdidikta sa tao po para po mag-overflow po yung gawa na Makita nagmumula yung gawa. Amen. Okay, si Lucy nga. Sige nga, Lucy. Sige nga, paniwala nga, Lucy. Naku, lahat na lang. Alam niyo, maganda po yung ganito pag-aaral ng ginagawa natin. No? Para talagang maunawaan natin kung ano ba talaga klase ng pagka-Kristyano na nahuhubog sa atin. Okay, bigyan ko kayo ng hint. No? Merong connection ito doon sa old men saka new men natin. May connection. Kasi Ronald, lalo naman din Ronald. Sige, Ronald, paliwanag mo nga. Ano connection? Kailangan din natin pakita sa gawa po na para mapakita sa tao na hindi tayo magaya ng dati. Di ba yung bad dati? Tapos ngayon, nakita nila na maganda na yung... Ayan, natumbok ni Ronald. Ano ibig sabihin naman? Marami na. Kailangan din mamatay. Nabago. Bago, matay na yung dati. Amen. Okay, so yung old man, di ba? Yung old man, hindi niya pwedeng gumawa, hindi niya pwedeng sundin yung kalooban ng Diyos Na kung gumagawa man siya, ito yung sinabi rito ipinagmamalaki niya yung ginagawa niya kasi nandun pa siya dun sa lumang pagkatao Pero kung nasa bagong pagkatao na, yung Kristo na siyang nananahan sa'yo, Amen. nakita niyo? Hindi mo na siya sinasabihan na kahit ito nga yung kahalagahan kung minsan pinapaunawa sa atin dapat sundin mo yung buong pautusan. Sundin mo, di ba? Okay? Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan dahil kasi masama, di ba? Sino ang inuutusan doon? Ang inuutusan po doon yung lumang pagkatao natin. Di ba? So yung bagong pagkatao, hindi mo na siya sabi, huwag mong gawin yan. Kasi talagang hindi niya gagawin. Di ba? Ang sasabihin mo na sa kanya, gawin mo. Maski man hindi mo sinasabihan, gagawin na niya. Nakita niyo? Nakita niyo? Na kung sakaling yung bagong pagkatao, alam mo, masusunod mo itong dalawa ito, hindi ka mahihilo. Hindi ka mahihilo. So, nag-gets ba natin? Amen. So, ang nagpapaturo ko ngayon, Ay, ang bago. ang tinuturuan ko ngayon ay ang bagong pagkatao. Amen. Amen po ba? Amen. Nga po, ano bang klase ng bagong pagkatao yung dapat meron sa atin? No? Kaya nung nahupog na po si Badong po dun sa bagong pagkatao niya, ngayon haharap na siya ngayon dun sa mga pamilya niya. At sino ba yung pamilya niya? Bibigyan ko ng pangalan yung pamilya niya. Yan. Sila po ay Ayala de Subel family. Sila ang pinakamayaman, sabi nga natin. Sabay sa Pilipinas lang naman. Pero sa totoo lang, pinakamayaman po ang ama natin. Amen. Di ba?
Ngayon, dumaan po ngayon si Badong dun sa sabi nga po, dun sa tinatawag na discipleship. Kaya ito po yung kahalagahan sa atin. Dadaan at dadaan tayo. Tapos nung nagpakilala na siya, sabi niya, "Hi, I am Badong. I am Salvador Ayala de Sudol." Tapos, ayun na po siya ngayon. Bagay na siya. Yes. Nakita niyo? Yeah. Ito po yung dahilan kung bakit dadaan tayo para naging bagay po tayo doon sa pagdadalhan po sa atin. At bakit po yan? Amen? Okay, meron po tayong clip na naman nakapanoorin. Ang layunin po kasi ng discipleship, ang layunin po kasi ng sabi nga po ng pagpapaturo natin sa kanya ay ito po yung sa clip makikita natin. Nainit na sa oras. Hindi, oras. Nainit sa oras. Sa labas. Amen? Ayan naman. Mga activities. Mapapagod ka lang, di ba ba? May stress ka. Amen. Experience love. Loving. Love others. Liberate. Evangelism. Lead. Last. Mission. Next part. Buildings. Amen. Discipleship. Like it is. And they did. Yes, a mission. This is the church. Kaya ito po yung kahalagahan ng ginagawa natin. No? Kailangan po dadaan tayong lahat sa discipleship na tinatawag. Because created to become like Christ. We are the pure church. Yan po yung kahalagahan. Nakita po natin doon, yung church po ay hindi po nakikita sa loob. Nakikita sa labas. Kasi dito pwede kayo magpapakabait eh. Pero makikita talagang pagkatao mo kapag nasa labas ka na. Makakasalamuha ka doon sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Doon makikita talaga yung pagkatao mo. Anyway, yung proseso po na yan, yung pinagdaanan po ni Badong, no, ay kailangan maunawaan natin ano ba yung dapat nating pagdaanan. Yung nakita kasi natin kanina doon sa ating video clip, no, ay para bang nakita natin si Badong batas naging ganun. Hindi po, may proseso po pang dadaanan. Kaya dito sa ating pag-aaral ngayon, no, ay titingnan natin yung proseso. Sabi nga po, the process of discipleship includes the 5 activities, no, na siyang dapat ginagalawan po ng bawat isa. No? Dapat makita po sa atin, no, itong proseso na ito. Number 1, no, kanina po yung pinaliwag natin, worshiping, no. Nasabi ba dyan, as the Spirit of the Lord works, no, within us, we become more and more like Him and reflect His glory even more. As the Spirit of the Lord, di ba? Sabi kanina ng Badong, ako, paano kung gagawin ko? Hindi ko gagawa, Badong. Sabi nga ng Abogado, siya ang gagawa sa'yo. Yung Espiritu po ng Diyos na tinanggap mo, yung po ang pakilusin mo. Amen? Upang maunawaan mo yung kahalagahan po ng worship. Pagkatapos number 2 po, yung fellowship kanina, sabi nga, fellowship, we are joined together in Christ, the body of Christ, and we grow as we get our nourishment and strength from God. Nakita nyo? Ang Diyos po, sabi nga po, through Him, in Him, and for Him, doon tayo nabubuhay.
Na kahit sa pamamagitan niya, matututunan po natin yung talagang tunay na fellowshipping. Pagkatapos, kapag nag-fellowship ka na, yan na po, dadaan ka na sa service, di ba? Katulad po sa atin dito, di ba? Yung pagsiservice na ginagawa natin sa bawat isa. Amen? Na kahit ang sabi po dyan, your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who, though He was God, made Himself nothing, sabi nga nun, taking the very nature of a servant. Nakita nyo, ibinaba niya ang kanyang sarili, sabi nga po, at naging katulad siya ng isang katulad natin. Kaya ito po yung dapat na attitude na makikita natin. We are made to serve God and our, sabi nga po, yung kapwa po natin. And then, ang pangapat po, yun na po. Sharing Jesus, ito po yung tinatawag natin sa evangelism. Ang sabi po niyan, I have come to seek and save those who are lost. No? Ito po yung layunin ng Diyos. Tandaan po ninyo, kung sinasamba po natin ng Diyos, hindi lang po yung pagsamba, kundi ano ba yung gusto ng Diyos na dapat na mangyari sa kanyang nilikha. Kaya, He came to seek and save the lost, ang sabi po niyan. Kaya, napakahalaga na meron po tayo ng mga activities na yun sa buhay natin, no? Sharing Jesus, pagkatapos, yung last po, ito po, yung growing spiritually, no? As the Spirit of the Lord works within us, yung Espiritu po ng Diyos, no? More and more like Him and reflect His glory even more. From glory to glory po tayo dadalhin ng Diyos, tandaan po niyan. At sa pamamagitan po, sabi nga po, nung ginagawa niyang pagdidisipulo po sa atin. So doon sa pagsisipulo po niya sa atin, makikita po natin yung meron pong 3 unexpected tools na sabi nga po doon. There are 3 unexpected tools na siyang gagamitin niya upang sabi nga po tayo po ay mahubog. We are to be created to become like Jesus Christ. At saan po makikita yan? Sabi po doon sa Romans, no? Sa Romans chapter 8 verse 29, po natin na hindi tama. So, it bad things. So, all things, sabi ganun. Diba? Na pinapahintulutan ng Diyos yan at pinagdadaanan natin, di ba? Ay dahil meron pong layunin ang Diyos. Nakita nyo? Sabi niya, not in your doing, but on your becoming. No? Dito po kasi makikita ano ba yung magiging dating nito sa ating buhay? Sabi gano'n. So, what are the old things na yun? Alam nyo, hindi lang yung mga bad things, kundi pati rin yung mga stupid mistakes that I made. Kaparte yun. And then, the way other people hurt me. No, it does not matter where or how it came from. It says, in all things, sabi nga nun, in all things. Okay, remember, this is not a promise for everybody. Iyan pong sinabi dyan, hindi po para sa lahat yan, ha? Okay, kasi ang sabi po dun sa huli, who had been called according to His purpose, and for those who love Him. Dun sa mga nagmamahal lang po sa Diyos, at doon lang po sa mga tinawag ng Diyos. Anyway, tinawag naman po tayo lahat ng Diyos. Kaya nga lang, dun sa pagmamahal, doon na makikita meron yung kunwaring pagmamahal, di ba? Meron yung tunay na pagmamahal. So sabi nga po, para lang doon sa mga nagmamahal sa Kanya, no? Bakit? And if you are doing God's purpose in your life, no? God's promise is that everything, tandaan nyo everything good or bad. Nakita nyo kanina yung presentation sa una, na talagang inaamin niya, talagang mahirap ang maging Kristiyano, di ba? Nandun talaga yung pagkakasala, nandun talaga yung kahinaan. Pero you must remember, kung nagpapatuloy ka, sabi doon, di po ba? No? Taglay mo pa rin yung awa ng Diyos. Now, kahit kung itong maunawaan mo, tinan mo maunawaan mo ngayon dito that all things work together for good for those who love the Lord. Na maski man nandiyan ka sa kahinaan mo, kung papahintulutan mo ang Diyos na gagamitin yun upang ituwid ka, magagawa niya. Nakita nyo? Kaya nga lang, kailangan unawaan natin kasi kung minsan, kung maging condemnation yun sa iyo, medyo kuidaw ka. Matitisod ka at ikaw ay atras. Nakit ito po yung binansagan ngayon, mga backsliders. Kita nyo?
Yung mga backsliders, sa totoo lang, hindi kasi nila naunawaan yung pagka-Kristiyano nila. Ngayon, kung maunawaan mo yung Romans 8:29, maski pala, nandun pa rin pala yung mercy ng Diyos, nandun pa rin pagpapatawad niya. Naunawaan po ba natin? Amen? Okay, so if God will develop you like Jesus Christ, yan na, okay. Kung ikaw ay huhubugin niya doon sa pagkawangis ng Panginoon Jesucristo, edi yung prosesong pinagdaanan ng Panginoon Jesucristo rito, di ba? Nakita ninyo yung pinagdaanan, alam niyo yung istorya ng Panginoon Jesus, di ba? Oh, yung pinagdaanan niya, yung mga pagsubok, pero di ba sinasabi, papako rin kayo sa tus. Pero nakita natin noon, di ba? Yung nakita natin yung mga persecution, di ba? Talagang, sa bagay, anyway, talagang nangyari sa kanila yan. Pero nung naunawaan kasi nila, kita nyo, masaya pa sila. Okay, ito. Yung pinagdaanan ng Panginoon, ito tanong ko sa inyo. Nung nandito ba ang Panginoon, di ba siya ay napagod? Di ba? Di ba siya rin ay hindi naunawaan, di ba? Hindi inunawa. Naging lonely din siya, naging sad, di ba? Nagalit din siya, sabi nga, Sister Tita, nagalit din ng Diyos. Kaya, nagalit din ng Panginoon Jesus, di ba? At tapos, na-test din yung patient niya. Hindi ba? Tapos, and then he was maligned and falsely accused. Pinagdaanan niya yan. At imposible naman yung pinagdaanan niya, hindi yung pagdadaanan. Dahil kasi, dapat maging kawangis ka niya. Nakita niyo? Nakita niyo yung kahalagahan kung bakit dadaan tayo dito? Walang shortcut na Kristiyano, ha? Tandaan niyo. Sabi nga po, walang microwave Christian. Walang microwave Christian. Sabi nga ni Joyce Meyer, ako sinubukan ko nga isang produkto, sabing ganun. Meron daw isang pill, sabi, one pill will take your fat away. Ang isang taon na, wala pa rin yung fat na naaalis. Walang instant. Tandaan ninyo, wala pong instant dito. Kaya maski man nandiyan ka pa rin, diba? At nandiyan pa rin yung kahinaan mo. Alam mo, let God work in your life. Siya po ang gagawa. Para maunawaan natin kung bakit ba pinapayagan ng Diyos sa atin itong mga pangyayaring ito, di ba? Makikita natin tatlong bagay po. 3 events in the life of Jesus. Tatlong events lang ito, makikita natin para at least pagdating natin sa mga ganito, hindi tayo madedeceive ng kalaban. Kasi kung minsan kasi yung kawalan natin ng kaalaman, pwede i-twist ni taning na ang kaya nangyayari, talagang umatras tayo. So there are 3 events na dapat natin titignan in the life of Jesus. Number 1 is yung the temptation. 3 events in the life of Jesus. Number 1 is the temptation in the desert. Dumaan siya doon, at dadaan din tayo dyan sa temptation na yan. Tapos number 2 is the trouble in the Garden of Gethsemane. And then number 3, nung nasa cross na siya, yun na nga po yung trespasses against Him on the cross. Ano po yung makikita natin dyan? Saan ba nang gagaling ang mga temptation, troubles, at trespasses na yan? Okay. Yung temptation po, ang sabi po doon, comes within you. Okay, manggagaling po ito sa loob. Diba? Ito po yung nagsasalita, yung condemnation sa conviction. Diba? Ito po yung tinatawag na condemnation, yung temptation. Diba, tinetem ka, huwag ka na mag-attend, mas masarap na matulog. Diba? Huwag ka na mag-pray, nagugutom ka na Diba? O, kita nyo? Diba? Tapos yung pastor kanina, diba? Huwag mo na ibigay yung supply, bili mo na lang bigas ninyo. Kita nyo yung temptation? It comes from within. Kapag hindi natin maunawaan yan, patay kayo. Isod kayo. Tapos yung trouble naman, sa mga ganitong trouble, sabi nga po, comes around you, nasa paligid natin. At yung trouble na yan, maski man nasa loob ng fellowship, nagkakaroon pa rin ng trouble. Kaya nga lang, ano bang ibig sabihin nito? Kaya pinapakilala natin. And then, number 3 is the trespass. Ang tawag dyan, comes against you by other people. So, doon sa trespass na nangyari sa kanya, na-experience po niya doon sa cruise,
Okay, ito po yung tatlong dapat nating makita, no? At gusto ko pong umpisahan natin doon sa number 2, yung trouble po, no? Okay, ang sabi po doon, okay, so, i-list lang muna. Wala ba dyan, anak? Nandiyan? Wala po. Anyway, may part 2 po ito. Part 1 lang kasi hindi natin matitake ito ng minsanan lang. Kaya ito muna ititake natin itong God uses trouble, no? Yung number 1, no? Dahil nasabi po dyan, God uses trouble to teach us to trust Him. Kita nyo? To trust Him. Ma-develop po yung faith. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Di ba? Alam ninyo, yung paniniwala po natin sa kaligtasan natin, yung paniniwala po na tayo po ay pupunta sa langit at hindi sa impyerno, ay sa pamamagitan po ng ano? Di ba yung pananampalataya natin? Nakita nyo yung kahalagahan nito? Pero sabi nga po, gagamitin pala ng Diyos ang temptation para ma-develop yung talagang tunay na pananampalataya sa Kanya. Di ba? Ang sabi dyan eh, He will use trouble to teach us to trust Him. Diba? Walang pagkakaiba ito eh. Sabi nga, paano ka matuturo ang umibig? Di ba? Paano ka matuturo ang umibig? Tunay na pag-ibig. Saan ka dadalhin ng Diyos? Imposible naman dun sa boyfriend mo na ibig mo. Di ba? Dadalhin ka dun sa hindi ka ibig-ibig. Di ba? Doon ka matuturuan ng tunay na pag-ibig eh. Kasi kung inibig mo lang yung kapwa, yung umiibig sa'yo, alam mo hindi yun ang base ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig kasi ng Diyos eh, hindi yung mahal kita dahil mahal kita. Ang pag-ibig ng Diyos, mahal kita dahil mahal kita. Nakita nyo? Walang sukli. Ang tawag doon agape. Nakita mo, dadalhin ka doon sa kaibig-ibig para mapatunayan kung talagang ikaw ba ay talagang kaibig-ibig. Nakita nyo? Kahit ito, yun, sabi nga, He will use trouble to teach us to trust Him. Kaya kapag dinala ka sa hindi kaibig-ibig, sino na ang pagkakatiwalaan mo, magtitiwala ka na sa Diyos. Lord, ikaw nang babago sa Kanya, hindi mo siya pwedeng baguhin. Nakita nyo yung dinadevelop ng Diyos? Nakita nyo yung pagtitiwala mo, pagkatapos yung tunay na pag-ibig na ma-develop sa'yo. Sabi nga po, one stone to a two bird, di ba? Ganun po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At sa papaanong kumparaan, okay, makita po natin doon sa Romans chapter 5. Sabi po dyan, trouble produces patience, and patience produces character, and character produces hope. Nana nyo, yung pagpapasensya natin, darating at darating ang tulong ng Diyos, di ba? Patuloy madedevelop, di ba? Ang sabi dyan, yung trouble, magbibigay sa'yo ng pagpapasensya, di ba? Pagkatapos sa pagpapasensya, mahuhubog ka sa tamang karakter, di ba? Pagkatapos, hanggang sa magtatapos ito dun sa pag-asa. Kaya ito po, God's goal in our life is to produce character. Tandaan nyo ha, binibigyan po tayo ng Diyos, no, ng mga abilidad natin. Diba? Kaya nagagamit po natin yan eh. Alam nyo, ito po yung danger eh. Na kapag hindi mo na yung character po yung ma-develop bago yung gift, yung abilidad, alam nyo, deadly po yun. Deadly po yun. Kasi kung hindi mo na yung character po yung na-develop sa atin, tandaan nyo ha, at kapag ginagamit ka na ng Diyos, nako eh, baka magmalaki ka na, maging mayabang ka na. Inuuna muna yung character. Pero sabi nga, paano ba sinusubukan hinububong ng Diyos yan? Sa pamamagitan po ng mga ganitong mga bagay tatlo na ito. Trouble, sabi niya. God's goal. The goal is not comfort. Tandaan ninyo. Ay, bakit naman gano'n? Kung hindi pala comfort, di ba? Ang tinutukoy kong comfort dito, di ba ma? Siguro dito magko-comfort tayo, mga 8 years old lang tayo magko-comfort. Pero ipagpapalit mo ba yung 8 years old dun sa eternal comfort? Ano ba pipiliin mo? Eternal. Kita nyo? Kaya po tayo nagtitiis dito sa France eh. Di ba? Kaya tayo nagtitiis ng, ano tawag doon? Kasi alam natin, pansamantala lang ito. Makaipon lang tayo ng 5 milyon. Sa Pilipinas na lang mo. Ganun din po yung layunin natin sa buhay Kristiyano eh. Okay, magtiis muna, magtiis. Dahil pagdating ko doon,
abay, talagang ang dinadaanan mo, sabi nga, kalye ng ginto. Pagkatapos, nakita nyo? Ganun din po yung pamamaraan ng Diyos. Napaka-importante, alam natin, the goal is not comfort. Sabi nga po, yung pagiging komportable natin ay hindi yung pansamantalang komportable, di ba? Kundi yung panghabay na komportable. Sabi po doon, this is not the comfort, it is the preparation stage. Tandaan nyo ha? Inihahanda po tayo ng Diyos dito sa kinalalagyan natin. No? Alam po natin yan, di ba? Mga kwento po ng mga athletes, di ba? Yung mga Olympic na mga 4 na taon po silang nagsasanay, nagsasakripisyo. Pagkatapos, ilang segundo lang, makamit lang nila yung gold. Nakita niyo? Pero ang mga yung pansamantala sa atin po, hindi. Permanente po yung gold na tatanggapin natin. Kaya kung nagsasakripisyo sila, talagang meron din sakripisyo tayong ginagawa, di ba? This is a character building stage. And then, sabi nga po, ito po, you don't build character just laying in bed all day. Hindi po nabibuild ang karakter. Lalo na, hindi po nabibuild ang karakter sa pagkukulang. Nabibuild po ang karakter doon sa paghayo ninyo. Masusubukan kayo doon sa pakikisama nyo sa kapwa ninyo. Kaya napakahalaga, alam nyo, napakahalaga yung meron tayong mga family outing batas matutulog tayo doon sa para masubukan masubukan ang bawat isa. Di ba? Maituwid ang bawat isa kasi doon natin tinutuwid ang bawat isa. Nakita, saka mo lang makikilala ang kapwa mo kapag makasama mo sa bahay. Abawi. Okay, so sabi nga, not in your doing, but in your becoming. Hindi sa pamagitan ng pagkilos mo, kundi ano ba yung nahuhubog doon sa ikinikilos mo. Ito po yung katotohanan nung mga pumunta po yung mga nagsasabing disipulo sa Panginoon. Panginoon, nung nasa baba, kami naman ay nagpapalayas ng demonyo. Kami nga po ay nag-aaral pa. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. Yung doing nila, kundi yung becoming nila. Kasi sabi niya, hindi kayo sumasamba sa Diyos, yung kalooban ng Diyos. Nakita nyo? So yung, ano ba yung nilalaman ng pusong nabuo sa pag-uugali mo at hindi doon sa ginagawa mo? Amen? Sometimes in our problem, ito nga po kumisan pag dumadaan tayo doon sa mga ganyang problema, we often ask God, why me God? Di ba? Nangyari ba sa inyo yun? Kapag nuwarte kayo sa problema, kung bakit naman ako hindi nila yung katabi, hindi nila yung kapitbahay ko. Kasi ayaw nyo gumawa sa ganun yan. Alam nyo? Ito ang dapat yung malaman diyan, no? Di ba, napag-aralan natin yung choice, di ba ba? Kasi yung mga ganun kasing pamamaraan ng Diyos, no? Sinusubukan anong klaseng pagkatao ba yung gagamitin nitong anak ko na ito. Once kasi na ginamit nyo yung lumang pagkatao, bumababa ngayon Diba? Paatras sa langad ninyo. Pero pag ginamit nyo yung bagong pagkatao nyo, graduate na ito sa engineering, pwede na ito trabaho. Nakita yung pamamaraan ng Diyos? Amen. Pamamaraan po ng Diyos yun. Okay? Sinusubukan ano bang choice yung ginagamit natin. Okay? To build characters, sabi nga ito pa isang sample. Yung muscle. Okay. Yung po kasing fruit of the Spirit binigay na sa atin. Alam po ba ninyo? Tinanggap po natin ang Panginoon Jesus, di ba, sa puso natin. And then the Holy Spirit lives in our heart, no? Alam nyo, nandyan na po lahat ng bunga. At yung bunga po na yun, di ba? Yung patience, yung faith, yung love, nasa atin na po Okay. Responsibilidad mo yun upang palakasin. At paano ba pinapalaki yung muscle? Exercise. Diba? Mag-igib ka, di ba? Mag-igib ka araw-araw, di ba? Dalawa, magsibak, di ba? Sa probinsya. Doon lumalaki yung muscle, di ba? Yan. Okay, nandyan na ngayon yung mga muscle sa inyo. Anong ginagawa niyo para lumakas yan at lumaki? Paano lumaki yung pag-ibig na sa inyo? Sa kayo dadalhin? Ibig ako. Lagi ka ibig-ibig. Ibig kayo din sa kaibig-ibig.
Kasi kung iibig ka lang dun sa may hose, abay, hindi lalakas yung muscle mo, hose yung ginamit mo eh. Nakita nyo? Yung muscle na po ay nasa inyo. Responsibilidad nyo upang lumaki ang muscle na yan. Pamamaraan po ng Diyos lang, kahit yung pamamaraan niya, sabi nga po, yung mga ganyang mga pagdadaan natin, pamamaraan, every problem has a purpose, no? Yes. Because God wants you to respond in it correctly in order for you to grow up. So if you understand that God is more interested in what you are than what you can do, then you will know that this is only to build, not through these 3 stages. Mabibuild up kayo dito sa stages na ito. Ngayon, tingnan natin dito ngayon, ano ba yung trouble na siyang naging rarasa ng Panginoon Jesus? Okay. Dito po, dun sa Garden of Gethsemane. They came to a garden called Gethsemane and Jesus said to His disciples, "Sit here while I pray." Distress and anguish came over him and he said, "The sorrow in my heart is so great that it almost crushes me." Pagkatapos, ito na po. Nagreklamo ba ang Panginoon Jesus dyan? Sabi niya, "Father, sabi niya, everything is possible for you. Please, take this cup of suffering from me." Ano sabi niyan? Yet, I want your will, not mine. Kuminsan pala, pwede rin tayo nagre-reklamo. Ano? Panginoon, mahirap yata ito. Masakit. Pero kailangan hindi magtatapos doon. Pero kung kalooban mo, Panginoon, edi, let your will be done. Ano ang ipinapakita mo doon kapag gano'n ang sinasabi mo? Ipinapakita mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen. It's trust, di ba? What is Jesus teaching out of the sin? Sabi nga, "Please take this cup of suffering. Everything is possible. Your mind and your will and not mine." No? It is trust. Trust mo yung makikita natin dyan. Trust. Pagtitiwala sa Kanya. Nakita nyo yung madedevelop sa atin? Pero dito sa pamagitan po ng trust ay meron pong mga proseso din na siyang dapat natin gawin, no? Kaya ano po yung una? Ang sabi po doon, keep a spiritual journal. No? Kaya ito po yung inutos ng Panginoon ng Diyos, no? kay Moses. Sabi niya, at the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. Kayo ba? Nagte-take note ba kayo doon sa progreso ng pagka-Kristiyano ninyo? Alam nyo, kuminsan, tinatanong ko sa sarili ko, Lord, ano bang, ba't ko ba ipinapaskil dito sa Facebook yung mga service namin? Ba't ko ba inare-record dito? Kasi ito po yung layunin eh. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Bakit po kailangan maalala natin yung mga talagang, sabi nga po, pinagdaanan na lakas at kahinaan natin? Nangyari po kasi sa mga Israelita. Kita niyo ba? Nung hindi po nila naalala yung mga kahinaan nila, ano nangyari sa kanila? Paulit-ulit po. Paulit-ulit, 40 years na umikot-ikot sila sa wilderness. Kita niyo? Pero kung naalala mo, yung mga dating kahinaan mo, di ba ganun ang tao, ay, napagdaanan ko na ito, hindi ko na gagawin. Eh paano, hindi mo inalala, hindi mo nilista? Ang nilista mo lang yung utang. Yung oras. Oras. Yung oras. Di ba? Nakita nyo? Pero oras. Pero kapag inililista mo pala, may nagpapaalala sa'yo. Kasi ito yung gusto kasi ng Diyos sa atin eh. Ang tao likas na ulyanin. Para maalala mo, para hindi ka pabalik-balik sa pagkakasala mo. Sa totoo lang nila, di ba? Kapag nagkasala ako, ba't ko nga pala hindi naalala? Mali. Kita niyo, kasi hindi mo kasi inilista, hindi mo kasi itinake note. Yan po yung purpose eh. If you don't remember the past mistakes or lesson you had, you will have to learn them again and again and again and again and again and again. Okay, number 2. Hindi lang po pala alalahanin natin yung nakaraan, okay, yung mga kahinaan natin. Alalahanin din natin na meron pong gantimpala tayo. Okay, pagdating nyo man sa bahay, basahin po nyo yung Matthew 25. Makita po nyo yung mga gantimpala ng mga nandoon. Gantimpala ng mga birhen na wise, no? Gantimpala ng mga nagbinigyan ng mga talento. Tandaan po ninyo, meron po tayong gantimpala. Alam nyo ito, yung magiging excitement po natin eh. Dahil pagdating natin doon, meron po excitement tayong mararamdaman. Dahil kasi, di ba?
Sino ba sa inyo nakatanggap ng regalo? Ano ba ang reaction niyo? Wala, excited kayo? Nandun pa lang, hindi pa niya nakikita eh. Ano kayo laman dito? Ano kayo laman? Nakita niyo? Yung kanina nga kinento nakatanggap ng Bible, hindi siya naging excited. Paano hindi niya binuklat? Yung pala, nandun pala yung susi. Kita niyo? Ganun po ang sa ating pagka-Kristiyano. Meron pong gantimpala tayo. Amen? There is, ang sabi po dyan, that every time our light and momentary troubles are achieving for us an entire glory that far outweighs them all. Diba? It outweighs them all. Kung ano ba yung kahirapan na nandito sa atin. Kung ano mga kahirapan. No? At yung pong gantimpala na ibibigay sa atin, yung pong magbibigay sa atin, sabi nga po, sabi na, oh, this is great. C'est magnifique, sabi nga po dun sa France. Meron pong gantimpala ang pagkakaluban pa ng Jesus sa atin. Okay, so dadaan po tayo dyan sa trouble. At tapos yung pangalawa po, at ito po itatalakayin natin sa susunod, yun po yung God uses temptation, okay, to teach us to obey Him. Nakita nyo? Yung trouble kanina, di ba? Ano ba ang ginawa ng trouble? Ano ba yung layunin ng trouble? Sabi niya, is to teach us to trust Him, no? Trouble is to trust Him. Katapos ito naman, temptation is to obey Him. Nakita niyo yung pagkakaiba po? So, may layunin yung trouble, meron din layunin po yung temptation. Kaya, tatalakayin po natin yan sa susunod. Amen ba? Ano po natutunan natin sa trouble? Di ba? Ano ba natutunan mo sa trouble? Kung sakaling pinagsasabihan ka ba ng amo mo, yan. Kung sakaling kinukuhan ka, ano ibig sabihin noon? Love ka nila. Love. Ano yung tinuturo sa'yo? Magtiwala ka, di ba? Sabi ito, di ba? Diba? Trouble, sabi nga noon, is to teach us to trust Him. Kita nyo? Kaya kapag merong nangyayaring trouble sa buhay natin, iisa lang po yung gustong ituro sa atin ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Yeah? Ano pangalan mo? Michelle yan, you know? So, nakikits ni Michelle, ha? Magtiwala ka lang sa Kanya kapag merong mga trouble. Diba? Okay, dito po nagtatapos. Ang sabi sa Psalms 23, no? Ang sabi po sa Psalms 23, though I walk to the valley of the shadow of death. Yun po yung pagdadaanan ng mga Kristiyano. Tandaan nyo, Christianity is not a development process. Ang sabi po doon, though I walk to the valley of the shadow of death. Ibig sabihin ako po, nakakatakot yun. Teritoryo yata ng kalaban, di ba? Ang sabi ni David, I fear no evil. Bakit? For thou art with me. Tandaan nyo, kasakasama po ninyo ang Diyos. Kung tinanggap nyo ang Diyos, sabi niya, maninirahan siya sa puso niyo. Kaya iyon ay pinagmamalaki ng David. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me. Kaya niya, sa pamamagitan lang niya, sabi nga po, mahuhubog po tayo doon sa gusto niyang pagkahubog sa bangsa sa amin. Let's pray. Thank you, O God. Lord, we thank you so much, O God.